Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gandang araw at eto na nga naman tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa Abot Kamay ang Pangarap. Welcome to my channel and please don't forget to like, comment, and click the bell button para palagi kayong updated sa aking mga videos. At nagiging personala na nga ang labanan ng dalawa na si Dr. Carlos at Annalyn. Samantala sa East Wing sa ospital sa Cablo Office, na Dr. Carlos ay nagkausap niya si Annalyn na galit pa din sa kanya at dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Doc Carlos ang nangyari sa engagement party nila kaya si Lynette pa din ang pinag-iinitan niya at sinisisi sa mga nangyari kung bakit hindi natuloy ang engagement nila. Kaya naman itong si Annalyn ay nagulat na lang sa mga pinagsasabi ni Dr. Carlos sa kanya at halos mangyak-ngyak na nga siya sa loob ng office ni Dr. Carlos. At mas lalo pang ang pinaramdam sa kanya ni Dr. Carlos na isa na si Annalyn sa matinding kaaway niya pagdating kay Lynette. At sinabi pa rin ni Dr. Carlos kay Annalyn na si RJ naman talaga ang gusto mo kaya ginagawa mo ang lahat para makuha mo si Nanay Lynette mo at magkabalikan sila ng patay mo. Kung kaya't hindi siya papayag sa gustong mangyari ni Annalyn, kaya ngayon ang magiging turingan na nila ay isang magkaaway. Pilit naman pinapaliwanag ni Annalyn kay Dr. Carlos na hindi siya ang dahilan kung bakit nangyari iyon. At hindi niya sinasadyang masaktan niya ang kalooban ni Dr. Carlos nang dahil sa ginawa niyang date para kay Lynette at kay Tatay Robert niya. Ngunit ito naman si Dr. Carlos ay sadyang matigas na ang puso dahil sa sobrang galit at buot niya kay Annalyn ay di pa rin niya makuhang mapatawad. Kaya nasigawan na naman si Annalyn ni Dr. Carlos na tama na, umalis ka na dito. Ayoko nang marinig pa ang mga paliwanag mo. At ito naman si Annalyn ay patuloy pa din nagmamakaawa kay Dr. Carlos na patawarin siya at pakinggan siya sa kanyang mga paliwanag. Si Doc Carlos naman ay sobra talagang nasaktan kaya ganun na lang ang pagkamunhi niya kay Annalyn. At ngayon ay parang tinuturing na siya na isang mortalang nakaaway ni Dr. Carlos. Samantala sa meeting room naman habang nag-uusap yung tintila para gawin ang kanilang operasyon doon sa isang pasyente, nagsabi na naman itong si Annalyn kay Dr. Carlos na may ginawa siyang research para makatulong sana sa kanilang gagawing operasyon. At hindi na naman na nagustuhan ni Dr. Carlos ang magandang loob na ginawa ni Annalyn na makatulong sana sa gagawin nilang operasyon bagkus ay nagalit na naman ito kay Annalyn at sinigawan na naman si Annalyn sa harap ng mga kasamahan nilang doktor na hindi ko kailangan ang research mo. At huwag nang ipamaka sa akin na ikaw ang mas magaling dito. Mas lalo pa itaramdam at ipinamukha ni Dr. Carlos kay Annalyn na sa ilang taon niyang pagsisilbi bilang doktor at ilang daan na rin ang nagamot niya, pagdududahan mo pa din ang mga desisyon ko. Habang etong si Annalyn ay nakikinig lang at ang lahat nilang kasamahan sa loob ng meeting room. At para bang sinasadya ni Dr. Carlos na pahiyain itong si Annalyn sa harapan ng lahat. At pati itong si Doc Dingdon ay hindi man niya lang magawang kampihan itong si Annalyn o itong tanggol man lang kay Doc Carlos na harap-harapan nang niyang pinapahiya si Annalyn. At hindi pa nga ito nakontento si Doc Carlos at muli na naman niyang tinanong si Annalyn, ikaw ba? Ilang pasyente na ang ginamot mo at ganyan na lang ang gusto mong mangyari na gamitin ang procedure mo na sinasabi mo at masyado mong ipinagpipilitang yung research mo. Dito talaga ay ramdam mo na ang matinding galit ni Doc Carlos kay Annalyn. Kung si Annalyn ay hindi na lang sumagot kay Doc Carlos bagkos ay tumingin na lang siya kay Doc Dingdon na para bang sinasabi niya na okay lang ako. Dito nga ay mararamdaman mo na ang nagiging personala na ang galit ni Dr. Carlos kay Annalyn. Samantala, pagkatapos nga ng meeting si Annalyn ay nagtungo sa office niya at habang nag-iisip siya doon sa mga nangyari kanina sa meeting room, ay hindi niya halos
maisip kung bakit ganun na lang talaga ang pagkamunghi sa kanya ni Doc Carlos. Kaya naman, hindi na malaya ni Annalyn ang biglang pagpasok ni Doc Lyndon sa kwarto niya. Dahil sa kanyang mga iniisip at nagulat na lang si Annalyn, pagkakita niya kay Dr. Lyndon ay bigla naman siyang niyakap ni Doc Lyndon dahil alam ni Doc Lyndon kung gaano kabigat at nasasaktan si Annalyn sa mga nagaganap sa kanila ni Doc Carlos. At syempre, kinamusta nga siya ni Doc Lyndon kung okay lang siya at ang sabi naman ni Annalyn, okay lang ako Doc Lyndon, kayang-kaya ko to, walang-wala pa to sa mga pinaggagawa sa akin noon ni Moira. Pero habang sinasabi yon ni Annalyn kay Doc Lyndon, mababanaan mo sa mga mata ni Annalyn ang lungkot pero sinasabi pa rin niya na okay lang siya, sabi niya kay Dr. Lyndon. So marami pa tayong pakakaabangan sa mga tagpong ito sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-like and mag-comment po kayo. Thank you so much and God bless.